Tanong lang ako sa iyo, bakit ka umalis doon? Nga kasi alam naman natin nga si Ma'am Ruth ay mabait naman, di ba? Bakit ka umalis? Nga maayos naman yung pagtrato nila sa iyo doon. Hello mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. So nandito tayo ngayon sa bahay nila Madeline. So walang tao dito mga kababayan. Grabe. Iwan ko kung nasaan sila. So antayin namin sila ngayon dito kung makaabot sila ng mga isang oras. So abangan lang namin sila dito mga kababayan. Nandito tayo ngayon sa Ila Madeline. Kukumustahin natin si Madeline mga kababayan. Kumustahin natin ang kanyang pag-aaral. Kung may pagpatuloy pa ba niya ang kanyang pag-aaral mga kababayan. So matagal na siya nakauwi dito pero hindi ko siya na puntahan. So ngayon ay kakausapin natin siya. So nandito ngayon siya. Dahil linggo ngayon mga kababayan. So nandito siya. So tara na. Ayun mga kabayan, so nandito po si Madeline mga kabayan. Hello. Hello Madeline. Parang tumaba ka. Kumusta? Okay lang. Okay lang. So matagal ka na dito sa atin. Dito sa Pamantawan pero hindi tayo nagkausap. So ngayon ay napunta ako dito para makausap ka at para makumusta ko yung pag-aral mo, kung napagpatuloy mo ba yung pag-aral mo. Nag-aral ka pa ba? So pag yung pag-uwi mo dito ay nag-ano ka na naman dyan sa eskwelahan? Ay ako, nag-aral dito ng ayos. So, mabuti, kailangan nga kahit saan tayo ilagay ng Panginoon, lalo na ikaw nga bata ka pa, kailangan tayong mag-aral. So ngayon ang may nakapalit na sa'yo doon sa yung tinitirahan, di ba? Ika nakatira kay Ma'am Ruth. Tapos ang nakatira doon ay si Neri. Neri ay taga Mirulo. So siya yung nakatira doon sa tinitirahan mo. Matanong lang ako sa iyo, bakit ka umalis doon? Nga kasi alam naman natin nga si Ma'am Ruth ay mabait naman, di ba? Bakit ka umalis? Nga maayos naman yung pagtrato nila sa iyo doon. Kasi po nahirapan lang po ako sa school. Tsaka matapang po kasi yung mga klase ko po at kaya din po ako umuwi kasi namiss ko na din po yung pamilya ko at gusto ko na din po silang makasama. So yun lang yung rason mo bakit ka umuwi. Opo. Dahil hindi mo kinaya nga isang taon ka na doon, no? Tapos hindi mo makasama yung magulang mo. So siguro ay first time mo pang naghiwalay ng magulang mo. Opo, first time ko po kasi first time po kami nagkahiwalay sa pamilya ko. Tapos nandoon pa sa malayo. Diba? Sa malayo pa talaga, Pagkatapos ay kahit nag-usap naman kayo, di ba may cellphone naman? Opo, meron.
Pero hindi maano yung pagkamis mo sa pamilya mo at gusto mo sila nga mapuntahan at mayakap. Yun siguro. Opo, kasi iba lang din po kasi yung sa cellphone mag-usap at saka din po sa personal. Maganda po yung sa personal. Iba talaga yung personal, no? Baka yung laging yung kinakausap dyan ay ano, ang gaganda tingnan. Pagkatapos pag magkita kayo ay tumakbo ka. So yun, no? Ang rason lang talaga ni Badilin nga ano, umuwi siya kasi na-miss niya yung mga pamilya niya. So yung ano, yung tinitirahan mo doon si Ma'am Bro, ano, mabait din sila sa iyo. Mabait po sila. Sinasaway lang naman po nila kung ano po yung nagawa ko nila. So tinatanggap mo naman nga meron kang nagawa din. Tinatanggap ko naman po na mapapagalitan kasi nagawa ko din po at saka kasalanan ko. Kaya po ako napapagalitan. So yun, dapat lang no, kapag meron tayong nagawang mali, kailangan natin nga ano, angkinin na nagkasala tayo. Kailangan natin nga hindi na natin yan uulitin, di ba? So si Neri ay yun ang kapalit sa iyo doon. Tapos siya din yung anong pangalan yung inalagaan yung baby? Si Dane po at si Daniel. So, siya din ang kapalit sa iyo doon, nag-aalaga. So, ano, kahit nandito ka na, kailangan na ipagpatuloy mo pa rin yung pag-aaral mo. At ano, hindi hadlang ang kahirapan nga hindi tayo magkapag-aral. Magdasal lang tayo ng Panginoon nga may mga tao nga handang tumulong sa iyong pag-aaral. Para kahit nandito ka lang ay may pagpatuloy mo yung pag-aaral mo hanggang sa makatapos ka. Kailangan nang tiis-tiisin lang natin kung may mga hamon sa ating may hamon sa buhay, di ba? Minsan maubusan tayo ng pagkain pero hindi lang tayo magtitigil, hindi lang tayo tumigil. Kailangan natin nga go lang tayo, mag-aral lang tayo ng mabuti. Mag-aral ka dahil bata ka pa para yan sa iyong kabutihan. Hindi yan para sa akin, hindi yan para sa ibang tao. Kapag makatapos kasi yung pag-aaral, para yan sa iyo. Tulungan mo yung sarili mo bago mo tulungan yung ibang tao. So, paano mo tulungan yung mga tao kapag wala kang natapos, di ba? Wala kang natapos. Alam ko kasi kapag wala tayong natapos, doon lang tayo sa tayo ang tarbahante sa sariling mga lupa natin, di ba? Kailangan talaga nga pagpatuloy mo yung pag-aaral mo. Kasi kapag hindi tayo makatapos sa ating pag-aaral, sigurado ako nga tayo lang ang maging tarbahador sa sariling mga lupa natin. Tayo ang magtatrabaho, sinasahuran na lang tayo. Diba? Yun ang mga gawain ngayon. Mag-corner tayo doon para bayaran, para makabili tayo ng bigas. So dapat sana nga tayo ang magtrabaho doon sa ating lupa, pero wala nang So kailangan nga habang may oras pa, may panahon pa, ipagpatuloy mo yung pag-aaral mo. So kapag may mga biyaya dito nga dumating sa atin, makikita mo rin ako dito para magbigay sa iyo ng allowance para maipagpatuloy mo yung pag-aaral. No. Maraming salamat po.
maraming salamat din po sa pagturo at papangako ko po na ipagpatuloy ko po yung pag-aaral ko para po sa magandang kinabukasan at para din po sa magulang ko. Tama. So, unahin natin yung kinabukasan natin bago yung ibang tao, mga kababayan. So, yun lang kasi ang nakikita ko na kapag meron tayong natapos, sigurado ako na makatulong tayo sa mga kapwa natin. So ngayon ay narinig natin ang salita ni Badilin na ipagpatuloy niya yung kanyang pag-aaral. So pagdadasal natin siya, mga kababayan, na bigyan siya ng lakas para ipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Hindi nga siya lang, mga kababayan, so, pati lahat ng mga nag-aaral, sana ipagdasal natin na makatapos sila sa kanilang pag-aaral. Lalo na po sa nandoon na sa Manila ngayon, sila ni Nere at sila ni Badiday, sila lahat doon, mga kababayan. Ipagdasal natin na makatapos sila at maangkin nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. So para din para masaya din tayo na mayroong mga katutubo na nakatapos dahil sa PB team, dahil po sa Pugong Biyahero. So para hantod sa hantod nga dili gid nato makalimutan, mga kababayan. Ayun, mga kababayan, so magbibigay lang ako kay Badilin pang resist niya sa doon sa eskwelahan para sa kanyang kung meron siyang kailangan nga bilhin, mabili niya, mga kababayan. Kahit dito lang tayo sa bukid pero nangailangan pa rin tayo ng allowance. So ito ibigay ko sa kanya, itong allowance lang ito para sa iyan, no? Para na kay allowance sa pag-eskwela nimo. Para na kay kuot-kuoton po, di ba? So, kung mautlan kag papel, so makapalit kag notebook, makapalit kag ballpen, di ba? So ang payo lang nako sa imo nga, ayaw lang sa gid pag-uyab-uyab. So kapag mag-uyab-uyab ka, dili na gyud nimo matapos ang imong pag-eskwela. So focus lang gyud sa imong pag-eskwela para maangkon nimo ang kadaugan sa imong kinabuhi. Maraming salamat po at may baon po ako bukas. Papasok po sa school at mabigyan ko din po yung kapatid ko na para pang-resist po namin. At palit po ng ballpen. Pangbili po ng ballpen. So yun. Sabi so yun. Yun, mga kabayan. So kahit maliit ang may bigay natin, at least makatulong tayo sa kapwa natin. Lalo na kay Badilin sa mga iba. So kailangan natin nga bigyan din sila ng kunting tulong para po ay makabili sila sa kanilang kinakailangan. So yun lang. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kababayan. Mag-ingat kayo dyan palagi. Bye-bye.